Nag-start ako doon na mag-listen to more heavier music. Cannibal Corpse. Uy, Cannibal Cannibal Corpse! Yun, Cannibal Corpse. Tapos, dati hindi ko siya masyadong ma-appreciate. So, bumalik ako sa sa Pierce the Veil. Okay. Bumalik ako sa Pierce the Veil. Tapos, pabalik-balik ako sa sa death metal, black metal, to nu metal. Kasi medyo para sa akin, parang sobrang girly-girly ko kasi. Tapos, nakikinig ako ng nakikinig ako ng Cannibal Corpse. Everyone, this is Ian from Paper Rocker. Welcome to Paper Talks. Kasama natin ngayon walang iba kundi si Sushi. So, Okay. Hello everyone, my name is Sushi. That is TXUX, dalawang I, don't forget it. alright. So, ngayon ay i-interview natin siya, aalamin natin ang kanyang hilig sa music at kanyang idol journey. Okay. So, if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel, follow our social media accounts. Tara! Sushi is a kawaii metal idol performer. She also do gaming and cosplay and active in cosplay conventions. She just recently started her idol career and had performed in different events like in Japan Night 2024 and Howlers Music Festival 3. She do different covers from different artists such as Alien Stage, Ado, and Baby Metal. Hey! 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 This is your wake-up call. We're going down the rabbit hole. Are you ready? First cosplay ko was way back 2017 and it was a male character. Lalaking character, from Tokyo Ghouls, Kiyama Shu. So sa mga nanonood ng anime na yun, kilala nila yung character na yun. So yun, my first cosplay was a male character. Tapos, yung official na cosplay ko in a convention na nag-debut ako as a cosplayer, like outdoors na, is Maki Nishikino from Love Live. Since Love Live fan ako, idol fan ako since 2016. Nice. Tagal na. Very good. At saka, pero anong pinaka-first event na cosplay na nag-cosplay na cosplay makers na? Yun yung Maki Nishikino is Ozin. Ozin event, which is funny kasi noon pumupunta lang ako doon, nagko-cosplay lang ako. But now, judge na, kinukuha nila akong judge and performer. So, I've come a long way. Yun na yun. Metal music, grabe. Parang lumaki kasi ako with it eh. Parang kasi tuwing linggo, yung tatay ko kasi, pag nag-iinom, yung pinarinig ka na music, rock, hard rock, tapos magme-metal, mga ganun yung tutugan nila, ganun tutugan. Tapos ako, nakikinig lang na, okay. Tapos mga pinariringgan nila, Limp Bizkit, Linkin Park, Linkin Park, Limp Bizkit, ano ba? Megadeth, yun, mga bands na yun. Even Queen, lahat yun, mga old bands talaga. Nag-start ako doon na mag-listen to more heavier music, Cannibal Corpse. Uy, Cannibal Corpse! Yun, Cannibal Corpse. Tapos, dati hindi ko siya masyadong ma-appreciate. So, bumalik ako sa sa Pierce the Veil. Okay. Bumalik ako sa Pierce the Veil. Tapos, pabalik-balik ako sa sa death metal, black metal, to nu metal. Kasi medyo para sa akin, parang sobrang girly-girly ko kasi. Tapos, nakikinig ako ng nakikinig ako ng Cannibal Corpse. Pero ayun. So,
And then, na-influence na rin ako since mahilig ako sa anime. Na-influence na rin ako ng J-rock, J-metal bands. Ayun yung Fear and Loathing. Naalala ko dati, kasi ate ko nag-recommend nung kanta na yun, tsaka ng band. Tapos pinaparig ko namin yung Let Me Hear. Nasa isip ko, paano kaya nila ginagawa yan? Tapos fast forward, parang siguro mga 15 years later, kumakanta na ako ng mga Fear and Loathing songs. Hindi ko siya actually like choice. Like, nung una gusto ko lang maging idol kasi before, nagko-cosplay ako, sumasali ako sa mga cosplay competition, singing competition, anime singing competition. Ang nilalaban ko talaga is any song na may growls involved. And yun nananalo ako. Yung minsan natatalo, yung minsan nananalo. And masaya na ako dun. So, parang binigyan ako ng opportunity ng kaibigan ko. Pumunta ka sa Japanite, mag-debut ka, di ba, pangarap mo maging idol. Chance mo na to, binibigay na namin sa'yo. So, yun. Actually, may nauna pa doon. Nag-audition ako sa isang, parang, sa Howlers Manila nag-audition ako. Ang kinanta ko is Kingslayer. Kingslayer, kinanta ko sa lahat ng nandun. Nagulat sila lahat kasi may nag-metal. Nice, nice. So, ayun. Kaya yung Kingslayer, importante siya na song sa akin kasi yun talaga nag-kickstart ng career ko, ng metal vocals ko. So, yun. Yun nga, nag-start ako ng Japanite. Doon ko rin kita unang nakita. Sabi ko, fan na fan doon ng metal. Grabe, headbang talaga. Talaga, ever since kaya nga, nagulat ako, parang ikaw tayo sa local scene na kauna-una ang idol metal na Oo, kuya, matagal ka na ba sa community ng idols? actually bago lang. I Okay, started lang nung balik ako sa cosplay scene noong 2024. Tapos, Okay. Turns out na nagustuhan ko ang idols. Oo. Nag-explore ako din ng iba't ibang music. So that's good. Oo. Yun, same. Pero yun nga, na I didn't really plan to be a metal idol. It's just that gusto ko lang kumanta. Like, pag nakikita niyo ako sa stage, minsan hindi ako sumasayaw, nakikisama ako sa inyo na mag-cheer. Para sa sarili ko, nag-cheer ako, di ba? Kasi gusto ko lang maging masaya. Gusto ko lang kumanta. Para sa inyo yun lahat. Ayun. Actually, medyo mahirap siya sa una. Parang kasing hati yung opinion ng tao when they hear na ay metal, parang nai-intimidate sila. Kaya nung una talaga, I didn't have that much idol friends. Like, kasi umamin yung iba na nai-intimidate sila sa akin. Sabi nila, hala ate, alam mo ba gusto namin lumapit sa'yo, makipag-collab sa'yo. Kaso, nakaka-intimidate ka kasi yung vocals ko daw. Sabi ko, hindi. Sabi ko, baka nga mas baliw pa ako sa inyo. Parang, yun nga, medyo mahirap siya kasi nga, hindi siya genre na tinatanggap ng iba. Kaya minsan, nakikiramdam ako sa stage kung sometimes may nagpapalit ako ng setlist kapag alam kong hindi nila kakayanin yung kanta. Mga ganun ako, change. May backup ako lagi ng mga songs. So, ayun. And, para sa akin, mahirap siya as a metal idol kasi unang-una, ang ginagawa ng idol, sing, dance, di ba? Sing, dance, entertain yun lahat-lahat. Sa akin kasi, may scream involved. So, I mean, nakikita nyo naman, sinasabi ko rin on stage, pagod na ako. Pagod na talaga ako niyan kasi pinagsasabay-sabay ko yung tatlo. So, talagang bigay na bigay ako bawat performance ko. So, ayun, mahirap siya, pero worth it since masaya ako, masaya naman yung audience. Okay na yun, worth it yung pagod. Pakalat ang magandang balita. Charot. Hell yeah. Hell yeah. Joke lang. Ang my ultimate goal, honestly, wala akong nakaset goal as an idol kasi ang pinakapangarap ko talaga is maging registered nurse and yan, graduating na nga ako. Yun talaga yung number one goal ko kasi realist kasi yung mind ko na alam ko na eventually I'll have to stop. Pero siguro by that time, may na-build na akong legacy. By that time, may na-realize ako may bago akong goal ngayon na. Thank you, kuya. Ang goal ko, may sumunod na sa akin na idol na metal din. May magpapatuloy dapat sa akin. May magpapatuloy sa akin. Hell yeah. Ingat kayo. So, ayun. So, that's my goal na mapakalat pa yung metal music na hindi siya ma-generalize as devil. No, kasi it's not just devil music. Hindi, generalize kasi nila eh. So, hindi yun ganun. It's all about having fun. It's all about working towards your dreams and your passion. Kaya, rock on. And then follow-up question.
Are you having plans na maglabas ng mga original songs, singles? We're planning to, meron akong friend na nagsasabi na siya sa akin na gawa na kami ng kanta. Kaya pinapamunta niya na nga ako sa bahay nila eh, kasi para makapag-record na kami, mag-start na kami. So, ayun. Hopefully, either end of the year, magawa na. Yun. Kakapalan ko mukha ko, Slipknot. Malay mo. Isa pa, kakapalan kulit mo ako. Baby metal. Hindi, wait. Pero, syempre, yun nga. Ang influence ko kasi in music, in vocals is Chan Mina, which is J-rock artist from Japan. And Ado. And then Baby Metal, Lady Baby Hanabi. So, yung limang yun yung, vocal inspo ko. So, if naririnig niyo paano ako mag-scream, sa kanila galing yun. Pinaghahalo ko lang. Hanggang nakaka-create na ako ng original ko na screams. So, ayun. Bands I'd like to collab with, Wolfgang. Uy! Slapshot. Slapshot, kaya lang ano yun? Ayun nga eh. Tubero. Number 1, Tubero. Tubero. Uy, ano rin? Tubero. Nobel. Nobel. Nandito sa Facebook. Oh, friendin kita, Nobel. Magparamdam ka. Nobel. Guard. Love song, Nobel. Love song. Mayroon lang gusto mag-collab sa'yo, baka naman, makakapatid kayo sa ganito. Wait lang kasi nung na-nominate ako doon, magsi 6 months pa lang ako as an idol. Like, first time ko as an idol. Never ako naging, yung part ng idol group. Never first time, solo talaga first time. So, nung na-nominate ako, nasabi ko, ay, masaya na ako kasi na-recognize ako. But, seeing the results, kasi yung results nasa likod namin, sabi ko, akala ko ako yung may parang mababa. Pagtingin ko, ay, hindi ko pangalan. Nakita ko, ako yung pangalawa. Oo, pangalawa ako. Sabi ko, as in, ang liit lang ng difference from the first and second, which is ako. Nung tinitigan ko yun, nagluha ako kasi sabi ko, wala pang 6 months. Yung ibang idols, 5 years, 3 years, 2 years, 1 year na nag-start. Tapos ako, less than 6 months na nominate agad. And second from the outstanding idol, which is Cherry. So, congrats din kay Cherry. So, ayun, parang na-overwhelm ako kasi I have that amount of, like, big amount of support from everyone. Like, nagtiwala kayo sa akin to be your outstanding idol. So, thank you everyone. Talagang hindi ko ina-expect na mag-second ako kasi pagbaba ko rin, sinabi nila, ginaganon nila ako, niyuyug-yug nila ako, sabi nila, pangalawa ka, alam mo ko ibig sabihin nun, ikaw yung pinaka, less na experience na idol, pero napagka pangalawa ka. Tapos, on top of that, metal yung genre ko, so kakaiba nga daw, kaya sabi nila, next year, nominate ka namin, and sana ikaw na manalo. And hopefully, yun nga next year, diba? I'm looking forward. Yes. Yun talaga yung number one goal ko kasi noon pa lang nakikita ko, shit, may walk-in. Nagsabay yung walk-in. May event 2 years ago. Nagsabay walk-in tsaka may cosplay event. Tapos sabi ko, saan ako pupunta? Sa walk-in? O sa SMX? So, naubusan ako ticket sa walk-in. So, punta ako ng pero nakapunta na ako ng isang metal event din. Sa Red Horse. Musik laban. Oh, yung music laban. Di pa kita kilala nun. Pero yung music laban ng Red Horse, biglaan lang yung sabi nila, uy, sama-sama tayo, punta tayo. Tapos ako naman, uy, sige. So yung music laban ng Red Horse. Tapos, year, ata yun eh, bago mag-pandemic. I think sa Bulacan. Oh, sa Bulacan yun. Napunta ako doon. So, events din. How about Summers ka? Ay, summers. Oo, pwede. Like, ako kasi talaga, mas gugustuhin ko na mag-lean din towards rock metal events. Kaya nung nagpa-event ng J-Rock, kasi personally para sa akin, yung boses ko, pang-banda talaga siya. Parang pang-banda talaga siya. Mas maganda kasi yung boses ko if may kasama akong tumutugtog. Any shoutouts? Idol. Shoutout sa Exosia, which is
yung management under me. Also, shoutout to WR Entertainment sa kay Wilbert. Ayun, tropa-tropa namin yan sa mga alaga niya, which is may mga best friend ko rin ng mga idols, which is Proda TXE, sila Chi and Airi Kurosaki, WO niya sila Ate Eve, which is part din ng, iisa lang sila din Proda TXE and WO niya din, yun. And sa mga iba kong mga idol friends, yun sila Cherry, Cess, idol groups, IP Musome, lahat ng mga idol groups and solos, yun, love ko kayo lahat. And then, shoutouts din sa mga kaibigan ko yan, kila Steven, kay Ivan, ayan, laging tumutulong sa akin sa bawat event. So, grabe, wala ako dito kung wala yung mga kaibigan ko. Yun na yun. I wouldn't be who I am today kung di nila ako tinutulungan. So, maraming salamat sa inyo. And also, shoutout din sa iyo kasi sobrang grabe, solid mo. Nung una pa lang, first day ko as an idol, nandun ka na, and nakikita mo ngayon yung kung nasan ako. So, thank you. Thank you talaga. Let's check out the mosh spots that we could visit for the following days. On this episode, we will have an artist feature at kikilalanin natin si Dagger Dion, isang pop artist. Okay, so again, I would like to thank Sushi for having us for this interview. Thank you again, and congratulations din, no? Gawin mo second place for choice awards. So looking forward din for next year na maybe, no, sana maging po naman ng next year, di ba? So, for that short span of time, 6 months, my God, it's a credible achievement na rin. So, di ba? So, again, muli, nagpapasalamat ka din sa mga lahat na sumusupport na kay Sushi at sa subscribe sa channel ko. So, makita-kita tayo sa susunod na episode ng Reaper Talks. This is Ian, signing off. Rock on, Pilipinas! Hell yeah.